I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Siyempre sa mga Marcos Loyalist Supporters Filipino and OFW. Mayroon akong upload videos. Siyempre, tatanungin ko kayo kung papayag ba kayo. Of course, question mark kasi hindi ko pa nakikita, 'di ba? Ang comment nyo. Comment na lang kayo sa comment section. But anyway, kung nakikita nyo sa ating screen, kulay pink. Kulay pink, 'di ba? So, sabi ng iba, hindi ko na ilalagay sa screen ko, okay? Sabi, wag natin hayaan makabalik ang mga Duterte. Because we all know, ang kanilang pamumuno, baka mauulit na naman ang nangyayari in the past. Maawa tayo sa bansang Pilipinas. Protektahan natin ang bansa natin, lalo na po ang soberanya, sa pamamagitan ng puwersahan. Ayan, puwersahan talaga. Hindi, puwersang pagtutulungan bilang isang Pilipino na matatag, para maprotektahan natin ang sarili nating bansa sa mga taong gustong mamuno na hindi naman intensyon ay sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Wow! Di ba? Para kompleto detalyado mga kababayan, basahin ko po ito. Disagree or agree? Question mark po yan. Today is January 24, 2026. Shout out. Happy Saturday. Happy blessed Saturday everyone. Guys, ano ito? Sabi dito mga kababayan, because. Ilang taon na lang, no? Magti-28 na. Bagong unit team sa 2028. Goes. Hinimok ni dating Senator Antonio Trillanes ang mga taga-suporta ni dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo at mga pro-administration supporters na magsanib pwersa para mas mapalakas ang tsansa na talunin ang mga Duterte sa 2028 presidential election. Di ba? Sabi nila masyadong maaga. Yes, we all know that. Maaga. Pero minsan ipaparating din natin sa sambayan ng Pilipino na kailangan din natin gumawa ng hakbang, 'di ba? Malayo man 'yan o malapit na, lagi natin ipinaalala itong mga nakaraan ay hindi talaga maganda, 'di ba? Dahil maraming Pilipino ang namatay through EJK at nagbuhol-buhol ang problema ng bansa, lalo sa West Philippine Sea, na dati naman hindi ganyan, pero bakit lumala nung pumasok ang Marcos administration? Dahil may nadiskubre. Parang ganun ang datingan, di ba? Ang nadiskubre natin, why hinaharas tayo? Ano ang reason? Sabi ko, di ba? Hindi po sila basta-basta magharas, kung walang dahilan. Sabi ni dating Associate Chief Justice Carpio, ay sinuko ni Digong yung Ayungin Siol. Maari kaya yun ang reason? Hindi natin alam, guys. Ilagay ko sa screen ko, no? So, dahil dito mga kababayan, alam nyo, sa tingin ko lang, in my own thinking, in my own opinion, mga kababayan, sa NCR, naniniwala ako, 100% hindi po mananalo si Sara. Why? Simple lang, guys, sa Kali survey ko lang Kita nyo naman siguro, no? But one of these days, I will do Kali survey again and you will see. Basta i-upload ko na lang. So, ako okay rin naman 'yon, no? Itong sinabi ni dating Senator Trillanes, kung tayo po ay magsanib pwersa, why not, 'di ba? Ang tanong, sinong kandidato ang susuportahan natin? 'Di ba? Kung ang intensyon ng kulay pink or dilaw ay suportahan po ang i-endorso ni Pangulong Marcos Jr. this coming 2028, why not, 'di ba? Sanib pwersa tayo, 'di ba? Para yung I really trust the Marcos loyalists and supporters out there na talagang kumbaga sa napakalaking kumbaga very very big delegation yan
Millions po yan sa mga kababayan all over the world, no? Ang Marcos loyalist talagang grabe yan kung kumilos, you know? And ako, agree ako. Kung susuportahan, ang i-endorsohin ni Pangulong Marcos Jr., ay nako guys, wala na. May nanalo na pag ganun ang nangyari. Sa isang side naman, sa ibang banda, no? Kung mayroong maglalaban, Pink, Duterte at Marcos loyalist, expected natin yan. Expected, tatlo yan. Duterte, side ni Duterte, side ng Dilaw, ang Pink at Dilaw magkakampi yan eh. At ang Marcos, maloyalist. Ako, masasabi ko, Marcos pa rin guys. Oo, totoo yun. Alam niyo kung bakit nasabi ni Mr. Dating Senator Trillanes? Alam niya kasi, alam niya kasi ang kung gaano kalaki ang delegasyon ng Marcos loyalist guys. Pag once magsanib persayan, tao bang kalaban? Maniniwala kayo. Oo, ay may sus Marius. Yung mga Duterte, kailan lang naman sumibol yan? Marami po na nakikita natin without Marcos loyalist, hindi naman talaga mananalo si Sara at saka si Digong 2016. O, di ba? Pumunta yan si Digong sa Ilocos Norte, kasama yan si Bungo. O, bakit hiningi nila yung suportahan ng Marcos loyalist? Siyempre, ang ginawa si Senator Jaime, in-announce niya. Kaya, sinuportahan din ng Marcos loyalist. Kaya nga nanalo si Digong, muntikan na eh. Kung walang boto ang Marcos loyalist and supporters noong 2016, talo si Digong. Maniwala kayo. Baka si Maruhas or si Grace po ang naging pangulo, mga kababayan. Oo, dapat nga mga Duterte. Ikaw nga, mga Duterte supporters, magpasalamat sa mga Marcos loyalist. Pero, taliwas doon sa mga sinasabi nila, without Duterte, hindi mananalo si PBBM. What? Natatawa lang ako eh. Oo, baka hindi nyo nakalimutan guys, lumaban ng Vice President ng Pangulong BBM. Ilan lang ang agwat nila ni Leni Robredo. Diba? Sabi nila may dayaan. Well, sino ang totoong winner? Well, forget natin yon. So ngayon, dahil dito, sabi nga niya, ayon kay Trillanes sa programang sa totoo lang ng 1PH, mahalaga ring mas maagang ipakilala ang mga kandidato sa publiko dahil umiikot na ngayon si Vice President Sara Duterte. Yes, it's a part of her, tactic para makakuha ng suporta sa iba't ibang dako ng mundo. Style niya yun eh. Pero sana sa ating mga OFW, magising po kayo. Open your mind. Open your mind. Sa lahat ng issue nangyayari in the past, guys. Remember, ang lahat ng issue ngayon, kinakaharap ni PBBM, sinalo niya po lahat yan. Pipilitin niyang lilinisin, step by step. Diba? Slowly but surely. Hindi man 100% because 6 years lang ang term niya, kulang po yun. Bitin po yun. But of course, the next administration will continue. Diba? Kaya nga sabi ko naku, maging madala tayo, mga kababayan. Tama yung sinabi ni Trillanes, guys. Umiikot si Sara Duterte because of that. 2028, gusto nila masakop uli ang Malacanang. Alam po natin ang maaring mangyayari. Lahat po ng nakakulong. Well, guys, you know what will happen. If ever na mangyari yun, alam po natin, ang lahat ng mga tulad ni Michael Yang, babalik at babalik yan. Ang pugo, baka, Jesus Mariusip. Kaya nga sabi ko, we should protect this country through our votes, guys. You know, be vigilant tayo, be aware sa mga nangyayari in the past. Kawawang Pilipinas, tingnan nyo ang ginagawa ng mga China dyan sa West Philippine Sea, sa economic zone natin. Guys, remember this. Under the Marcos administration, na-discover po ang natural gas. Do you think walang pagnanasa ang mga Chihuahua? Of course, yes. Mayroon yan. Kaya ang sinabi ng Pangulo, ay ino-order niya to protect Malampaya. Kaya nagpadala siya ng mga barko at saka minumonitor araw-araw. Delikado talaga Manganganib yan
So kailangan magsanib pwersa tayo, piliin natin ang tamang kandidato na kayang ikipaglaban ang West Philippine Sea. You always remember that, mga kababayan. Alagaan natin ang sariling atin ngayon. Sumisibol na ang kaginhawaan. Lahat yan makikinabang ang sambayanang Pilipino. Madidies ka man, mapink or dilaw, pula, it doesn't matter. As long as you are Filipino, you can get all the benefits. Galing dyan sa natural gases na yan. Lahat tayo sa atin yan eh. Pakinabangan natin, kaya nga alagaan natin itong bansa na ito. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang kandidato. Oh my goodness, guys. Please. Diba? Tama po yun. Huwag natin hayaan na mamumuno ang mga tao na walang ginawa kundi pabagsakin ang bansang Pilipinas, himbis tulungan ng Pangulo. Pero hindi eh. Gas. BBM resign. Kahit anong klaseng paninira, pang-alipusta. Oh my goodness. Walang katigil-tigil. Because iisa lang ang intensyon nila. Para sirain ang pangalang Marcoses. Oo, dekada na siniraan. Pero ito na naman ngayon. Yun ang gusto nilang palabasin. Gusto nilang sirain. Para yung i-endorse ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028. Diba? Hindi makakuha ng votes. Pero nagkamali sila. Kasi gising na ang taong bayan, mga kababayan. Remember that. Diba? Kaya protektahan natin. Lalo na ngayon, may na-discovery na natural gases. Siyempre, nakarating na yan sa kabilang dako eh. Yung gustong umagaw ng West Philippines, natural. Kaya nga gusto nilang angkinin yan. Kasi alam nila, mayroon silang makakuha dyan na kayamanan. Treasure, guys. So, dahil dito, mga kababayan, well, ako, I'm quietly agree, of course. Basta ikakabuti ng bansang ito. So, ayan, pagsasama ng kakamping at mga pro-Marcos versus Duterte, isinusulong ni Trillanes. Yes, kailangan po rin natin ito. Ako, for me, titingnan ko na lang kung ano ang desisyon ng Pangulo pagdating ng panahon na yan. Of course, all the Marcos loyalist supporters, kung ang majority ay papayag, well, siyempre, mag-yes ako, di ba? So, guys, kayo na po ang bahala magkomento. Kahit naman siguro walang pagsasanib ng pwersa, matatalo si Sara. Kung sabihin mo Mindanao, siguro makakuha siya ng points doon. Pero not all in Mindanao niyan, guys. No? Lahat maka-30. No, excuse me. And of course, hindi mananalo si Sara without majority votes from NCR. Remember that. You know? Unless kung bawat tao sa NCR bayaran ng tag 1 million, baka sakali. Totoo yun. Nagpupursigihan sila, mga kababayan. Mag-tour around the world para mag-encourage ng mga Pilipinos this coming 2020. Malapit na eh. Alam nyo, napakaswerte nga nila. Mahilig sila maglakwat siya eh. 'Di ba? Wala silang naririnig sa pamahalaan. Kaya yan ang iningatan natin. But I know and I trust God na alam ko ang Panginoon, alam niya kung sino ang tamang tao na ilalagay niya sa darating na panahon. 'Di ba? Alam niya. Tayo guys, hindi natin alam ang mga saloobin ng mga kandidato pagdating sa 2028. Pero ang higit na nakaalam diyan ang Panginoong Hesus, 'di ba? Ang ating ang Diyos, ang buong may kapal, alam niya at nakikita niya ang isang kandidato kung malinis ang intensyon para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Alam niya, siyempre makapangyarihan siya eh. At alam niya din yung tao na gusto lang tumakbo para lang, para makaganti. So I think God will, will not allow that. That kind of person, to be the next leader o MGOS. God will not. Totoo yun. So, dahil dito, ako'y, sinishare ko lang sa inyo, mga kababayan. Diba? Sinishare ko lang sa inyo. Kaya nasabi ni Trillanes ito, alam ni Trillanes dahil natalo si Leni Robredo nung last election. Diba? Sa Marcos Loyalist. Biro mo, 31 million eh. Diba? Ang nadagdag lang doon, sasabihin lang siguro natin mga 29 million
ang votes ni Pangulong Marcos Jr., ang the rest doon mga DDS, yung mga DDS naman na iba hindi naman binoto si PBBM. So I think nako, 'di ba? Oo, natalo si Lini. I don't know kung magkano ang bilang ni Lini doon nung panahon na 'yon. Malaki din ang bilang guys ng kakamping at dilaw ha. In fairness naman, kung ikumpara mo naman sa Duterte, malakas kalaban ang kakamping at ang dilaw pag nagsanib pwersa yan guys. Totoo yun. Pero hindi naman lahat ng estudyante ay kakamping or dilaw. Marami naman makamarkos dyan sa totoo lang. So dahil dyan mga best, kayo na pong bahalang magkomento, agree or disagree. Well, dumidepende lang ako sa inyo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Maraming salamat sa inyong watching. Likes and follow. There's more guys. Bye 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 and babush. God bless Philippines.